Alright, 5:16 p.m. December 28, 2025. Public Part 1. Afternoon series, Mabini Vlog. Alright, mga unti guys. Mabuang na ko guys. Tulay kaon, karon panig kaon ng inyong artist. Alright, unang bingo. Ikaduhang bingo. Ikatulong bingo. Kaupat na bingo. Kalimang bingo. Kaunom na bingo. Ika-7 niya bingo. Walong bingo.
Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumiklab ang pagulungan. Tumalakay na pala si El Corvo at nagsimula ng isang malubong kakayan. Sa gitna ng pagulungan, nakatakas si Elisa at nakakuha pa ng baril para paputukan si El Corvo. Sa mga sandaling yun, Last but not least, ikasyam na bingo. Ngunit sa di na ipaliwanag na dahilan, mas interesado si El Corvo na makuha si Elisa kaysa laban ng sikil. Ngiti-ngiti pa rin si Elisa sa lahat ng nangyayari. Ngunit nang makuna ang buong katotohanan kay Kate tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, hirap siyang paniwalaan na si Vicente, ang tanging ama na kanyang kinilala, ay maaaring maging malinaw na inilalarawan ni Kate. Sa wakas, inilantad na ni Kate ang lahat ng kanyang lihim. Ikinuwento niya na maraming taon na ang nakalipas, sila ng ina ni Elisa at si Vicente ay isang hindi makapaghiwalay na pilyo ng mga magnanakaw. 9 kabuk, bingo times 2 ka pa. Equals 18 kabuk pa. 18 kabuk pa. Habang nagpapahinga sila, sinabi ni Clint na ang kwintas na may mga ganante na palagi niyang suot ay galing sa kanya, isang regalyong ibinigay niya noong siya ay sanggol pa lamang. Hinihingi niya ang ganante dahil gusto niyang lumaki si Elisa na matatag gaya ng bato. Ibinahagi rin niya ang huling alaala niya sa ina ni Elisa, ang isang beses sa pagdalaw nito sa kanya sa kulungan. Ikinuwento ng ina niya kung gaano kalungkot ang buhay niya kay Vicente, isang lalaking mapang-abuso at kontrolado ang lahat, at kung gaano siya nangangamba para sa kinabukasan ni Elisa sa mundo ng Southern. Hinangapian ni Clint ang ina ni Elisa na kapag buma sa may nangyari sa kanya, balang araw sa paglaya ni Clint ay iniligtas niya si Elisa sa kamay ni Vicente. Ayon pa kay Clint, hindi aksidente ang pagkamatay ng ina ni Elisa. Si Vicente ang may sinagawa nito. Samantala, Alright. sa lugar ng masakit at tinambad sa kanya ang bangkay ni Subway na punta, guys. ang pagkawala ng kanyang anak. Pero ang mas nakaliwanag pa ay ang presensya ni El Corvo, isang brutal na tauhan mula sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, sinubukang magnakaw ng kotse si Clint, balak niyang ilabas si Elisa sa baysa para tuluyang maimayesa kay Vicente. Pero tumutol si Elisa dahil hindi pa ito lubusang nagtitiwala kay Clint. Sumanggit ang lisanin ng Colombia, angkay sa isang mga tahanan. Aniya, si Clint ay isang estranghero na walang karapatang gumingin ng kanyang buhay, kahit pa sila'y magkadugo. Habang nagkakali sila, dumating ang may-ari ng kotse. Habang abala si Clint sa paninakot sa lalaki para mapasakamay ang sasakyan, inaandal ni Elisa ang sasakyan at lumaluro palayo at iniwan si Clint. Diretso siyang nagmalungo papunta sa isang station na sinumpang tawagan si Vicente para humingi ng tulong, ngunit agad na naputol ang kanyang pagkatangka. Lumabas si El Corvo mula sa dilim at agad siyang hinabol. Dumating si Clint sa tamang oras, ngunit nang niyang sinalihitnon, sinutukan sila pareho ng baril. Nang nakagapos na sila Clint at Elisa, sinimulan ni El Corvo ang pagpapahirap kay Clint, pilit na pinapagtapat kung sino talaga siya. Sa isang sandali ng paglalakas ng loob at pagtanggap, sinigaw si Elisa na si Clint ang kanyang ama. Sa kabila ng sakit, nagliwanag ang damdamin ni Clint, sa wakas ay tinanggap na siya ng kanyang ama. Ngunit para kay El Corvo, ang revelasyong ito ay nagsilbi ng panibagong sabog-sakong ideya, kaya't walang awang ang binugbog si Clint hanggang mawalan ito ng malay. Kinabukasan, natagpuan ni Vicente si Clint na nakabigti sa isang puno habang nakapintong ang kanyang paa sa lumang gulong. Napuno si Vicente ng galit. Ikinumpol niya na si Elisa ay anak ni Vicente. Isang hamak na ex-con na Alright. hindi kailanman kayang buhayan si Elisa. Sa silakbo ng galit, sinita niya ang gulong mula sa ilalim ni Clint. Ngunit sa huling sandali, napagtanto niya si Clint lang ang may kakayang na iligtas si Elisa mula kay El Corvo kaya sinita niya, lumabig at iniligtas si Clint. Ang dalawang ama, sa parehong nagmamahal kay Elisa, ngunit lumaking ng takot sa isa't isa sa likod.
Alright. Sa gitna ng kagitaan, masayang inamin ni El Corvo ang buong katotohanan. Siya ang sumakay sa ina ni Elisa, na ayon daw sa utos mismo ni Vicente. Dinagdag pa niya ang malupit na detalye na gusto lang sana ni Vicente na magmukhang pagpapatiyakay ang krimen. Ngunit nagulat siya sa sariling kalupitan at sinabing kung nahirapan at By the way, happy Sunday, guys. ito ang naging sanhi ng galit ni Vicente kay El Corvo at ang kanilang pagkakahiwalay. Nang marinig ni Tita, sinakit ng babae ni Marina, napuloy siya ng galit at iniyang nawalan ng kontrol. Habang biguan si Kim sa tahin, iniwan ni El Corvo si Vicente sa pinak ni Elisa at pinilit siyang aminin ang buong katotohanan kay Elisa habang palapit ang dalaga sa makina. Buhaang inamin ni Vicente ang lahat at siya ang nagpapatay sa ina ni Elisa dahil sa selos at nakikita ang tunay na ama nito. Habang inatingada na lamang ang layo ni Elisa sa crossing gate. Nang masaksihan ang pangyayari, naiyak na lamang si Elisa. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong pag-ibig at tuwa para sa lalaking nagpalaki sa kanya ngunit nagkaptubig. Ngayon, si Kim na lang ang natitira ng magulang at siya man ay nasa bingit din ng kamatayan. Makalipas ang ilang panahon, makikita si Elisa na bumibisita sa puntod ng kanyang ina. Hindi siya nag-iisa. Naroon si Kim, na nilagay siyang nakaligtas sa kanyang mga sugat. Sa tahimik at mapayapang sandaling iyon, tumingin si Elisa sa kanya, at sa unang pagkakataon, tinawag siyang ama ni Elisa. Nagtapos ang pelikula sa abandonadong pabrika, kung saan ang bangkay ni El Corvo na nakangibito sa tabi ni Vicente, ang misteryosong naglaho.
1964, ipinakilala sa atin si John Gibson na naghihintay sa istasyon ng tren kasama ang kanyang kapatid na si Peter. Sila ay dalawang British almost veteran na tumulong sa Atlantic papunta sa Estados Unidos isang taon na ang nakakaraan para maghanap ng bagong simula. Matapos ang makapaghihirap na ito, sa wakas ay handa na si John na makasama muli ang kanyang pamilya. Hindi nagkab... Parang ako, kwarta call. Asa ka man to? Wala ko, labang kong balay. Trigi kantong bingko na kaon ako. Duwa lang nabilin, oh. Pero by the way, kung diri, napamagoy peanut butter. Pero, dali lagi na siya mahurot, eh. O, dapat, dara, morning bingo na color orange. Yara. Pero, ihatag daw ni kay Lulay, possible. Ni kini, o, napay Vita biscuit. Right. Kini kay nakuha na ko gahapon. So naghibog ko kung mapalit pa ba kung bagong peanut butter or dili na lang. So napapaingon sa inyo mga guys. Na bad trip pinuon ko sa Adam Square. Sabi na ako wala na ko'y bayron nun dito. Balance doon ako 1,300. Kay pagtuo po na ako akong gibayad 2,600. Wala jud ko nakalimot nga akong gibayad is 2,600 talaga. For if ever nga makabayad jud ko ani ugma kay dili pa gid full dili siya fully paid. Patay eh. Pero mangita og paraan ani siguro. Kay napamang kung ko'y kwarta dire, pero mao laging problema. Natay problema ani.
Alright.
Alright, keep notes last session. Pag uman sa to ang arts karon kay mag-discuss ko ginagmay ha. Kay wala man siya ang kulbal, tigawas man siya pinaabrap. So mag-discuss jud ta kay importante jud kaayo. Alright. Okay guys, alright. Maulan to tong arts na to. Maulan sa to tong vlog ha. Kunting pasensya na lang jud guys. Kaya kailangan ko mag-discuss karon. So ang atong discussion karon very important no na kuan na ta first semester second term. By the way, another seminar for VSIT 4. Dili pa gid na siya officially tomorrow no. So mo na nakapait. Wala man ko'y gi-announce so gi-cancel daw katong giingon para sa personal development na seminar o katong isa na anti-sexual harassment. So mag-change na po tayo. Fiesta man gid ugma no. So 9 PM. 1963 man gud tong San Miguel dito sa diri sa barangay namo. So I think 52 62 rather. Di man ni maklaro kaayo ba?
Di man na parokya. Ah, alright. 62 pala, bin ako 52. Sorry, nagkamali lang. Okay, so mag-discuss lang ko ginagmay ha, kay importante kaayo ni nga discussion. So, um, the question here is, naka-prepare ba ko sa unsay dapat i-prepare, no? So, very important jud kaayo nga kuan sa kuang milestone, sa kuang journey, sa kuang life as a vlogger. So, wala ko na monetize, pero by the way, nagkagipit ko sa kwarta, gimalas-malas naman hinuon ko ani. Kay kini bang gagahapon, 2 times ko nibalik dito sa Adams. Nya, binuang kaayo nga ingani pa ang mahitabo sa ako. So, that's very hard. It's pretty kuan, very very okay na ni siya screenshot. It's pretty hard for me kay it's pretty hard to believe nga wa di na wa di naabot og kompleto nga bayad 2,600. Ako pa noon ang nahimo nga nangilad, dapat paid, pero gibunuangan man hinuon ko didto kay ang giingon man gud 2,600 ang isa. Nahimo siya, mobayad do kog 5,200, ginhimo na lang siya 2,600. Pero mo to kung gibayad didto last June or July. Then pero ang nakita actually balik ko kaduha didto kay akong giingnan ang kuan tindera na nawala ako ang resibo. Pero kagabi nakita man din nako sa notebook, pag yun nako nakita man na lang nakita jud nako ugma i-present nako sa Adams. The problem here, basin dili nako ma-claim, no, basin dili ma-claim if ever nga na mao to siya, basin dili ma-claim kay kulang kaayo ang kwarta. So mapangitaan ako paraan, i-timing lagi din ako ni bayad sa kani about sa bayad sa kuan. Yati kaayo. Naagpa ko'y kwarta 400 or 500 plus na lang akong kwarta. Pero basin mag-i-appeal na ko sa gasto, ang 800 pesos akong mama na bahala. Which is yawa kaayo guys. Piste up down ang ako ang kuan, ako ang pag-save og kwarta. Mutan-aw ta akong salida pero yawa. What the hell. Domingo pag yun karon. Pero siguro mangaya ko kwarta sa akong mama. Depende ani kung pila akong pangayoon. Pero giatay di man ko katuo ani Basta deposit 1,300, balance 1,300. Ano ingato? Wala ko nakalimot. Bayad ko 2,600 pesos. Wala sa ko ang mind nga mangupit pa ko 1,300 kato nga time. Wala gyud na sa kong unahon sa beast mode na noon ko. Karon na ako nasulti sa inyo guys, kay kanang wala kay ko'y time nga kuan actually na busy lang gud in taon ko sa unsa dapat pa kong buhaton. Na busy ko. I mean, diri ra ko na busy sa tuang kuan dula-dula karon. Then na busy ko ganiya sa survey kay i-transfer na ako sa Google Forms. And then katong kaganiyang buntag na ami something na mock exam
sa laptop raman ko nag-mock exam sa MySQL, kaluy-an na lang in tawon kay ang kining sa MySQL naka-gets ko. Pero wala sa YouTube tutorial kundi from Google Gemini. Kaluy-an, right? Kaluy-an in tawon. Kay kung isipon ninyo pag moabot na gyud mismo ang actual na examination, top seat exam, di man siya maingon nga board exam. Wala giingon na board exam ni, kundi top seat exam ra giingon. So, kung actual na siya, maun lang gyud ang pinakalisod. Ikatong last year, tong nag-third year mi, murag na nga to nga exam. Pero di ko sure kung top seat exam ba tawag ato. Pero mas lisod na gyud karon. Lisod. Pinakalisod na gyud ang karon. Ang katong sa last third year, mogamit pa kag Excel, mogamit pa kag kuan, PowerPoint. PowerPoint ang giingon, then MS Word. Oo, mga ingana. Pero how about karon, murag ma-surveillance ka, mawad-an kag privacy, kay tutukan jud mismo ang imong unit nga dili jud dapat makuan. So it's very crazy no na na-experience na ako ni wala ko nag-expect nga ay ingato, right? So honest ako sa inyo ha guys na kung isipon lang gyud ninyo nga grabe gyud kaayo ang ako ang experience tong mga karon jud na month kay wala pa matay October, so kato pa lang no na kato pa lang daan sa review, wala ko'y gana. Pero sa actual na mock exam, dito mas nabuhayan ako ng loob na ay kailangan ko mo study. Kay pag abot sa actual exam, unsaon man ni, nga lang yun ta. Wala, dili ma-predict na abay essay or wala. Pero ang giingon na ado yung mga codes. Oh, may SQL. So katong kuan na nagpa-tutor na ako kay Google Gemini. Oh, first time na pud ko nakatuon. Pero sa tinuod lang, wala man ako na experience jud. Pero ambot lang unsa nga actually katong may SQL man gud to sa una nagigamit na ako. Ang gamit ato sa una is Access 2016. Dili siya SAMP ang gamit. So nag-wonder ko unsa dining kuan kining sa SAMP. So wala gyud na sa naeskwelahan na ako sa other school which is kana bang masulti nimo nga naay culture shock pero it's more on academic shock kay ako transferring manggod ko kung if ever man lang nga wala ko ni transfer bitaw ang dream sa una August 2022 gusto ko mo eskwela sa Assumption pero ang giingon sa kuha sa register sa Assumption is kailangan daw nako og mga requirements kato nga time wala na ko nakuha ang akong gusto tungod expected jud na akong mama muyaw-yaw siya di ko niya sugtan nga mo transfer ko kay kato nga time pa second year na unta ko ato yes pero kung isipon lang jud ninyo nga di ba kung wala lang siguro kay kung dili man lang ingani ang nahitabo sa kuha karon siguro naman di ba dagan kay happening sa kuha sa Assumption pero ang ako lang gid masulti kay of course dili man ako ma-force ang akong sarili nga ay gusto na ako na magkaroon ako ng memories with my classmates dili siya ingato kadali maski karon kanang naingon nga lang nato nga na famous na daw ko karon dili pa man gyud kaayo siya ingato so mao gani na kung isipon lang gyud ninyo nga daghan pa kaayo kog kulang yes so niya wala pa gyud kay ko namayat mao na one of my biggest insecurities pero kung isipon nimo kung atong last year as earlier as before October late September last year namayat dito nagplano ko murabag nagrejuvenate nagplano
mag slim, magpagamay sa tiyan. Sometimes naramdaman na ako siya. Pero karon murag imposible siya. Kay na ako'y addiction. Especially peanut butter, right? Actually dili na makataba ang peanut butter, pero unsaon man ang ginakaon nako maka-addict. Lami na kay ikaon, mubutod ang tiyan. Wala ko'y choice. Right? Wala intawon ko'y choice. Pero bitaw, mauna gyud ni asa ko mubawi. Mubawi na lang gyud ko sa Eductor. Upat ka adlaw ni siya. Pero ang problema ani, asa ko pwede mapangitaan og tiyempo, mapangitaan og paraan, mag-create og most unforgettable memories sa tibuok kinabuhi nako kini sa BSIT. Nag-BSIT ko start 2021. Pero nag-ICT ko 2017. 2017 ko nag-ICT. Pero ang ICT and BSIT are not totally the same. Na magkaparehas na sila pero dili sila similar at all. Kaya kung isipon ninyo, wala may Laravel, Laradoc sa ICT sa ako ang na eskwelahan before, right? Wala ko'y nakita nga C#, C++, I don't know sa karon na school year. So, sa una wala to C++, kundi CSS and HTML lang to akong nakita. Grade 12. I don't know sa grade 11. Pero katong grade 12 more on dominant pa kaayo ang mga minor subjects. So di pa kay nako maramdaman nga kato nga time na pagka-college vibes at all. Pero naay naa na may research pero kung isipon lang gyud ninyo na nalimtan na nako to siya. Okay? So supposedly dapat mag-discuss sa ta karon pero mas nakauna man ang ang atoang arts. I mean nakauna ang arts dedicate kay Subway, dula og Subway. So kini nga vlog Subway na gyud siya nga na special vlog. Pero as gwapo bitaw no nga, 'di ba? Ngani lang pag human sa Subway, sawa sa Subway, mag-discuss na lang ta, ana lang. Alright. So, ugma ilubong si Ate Susan Maratas. Wala po ko ila kung kinsa gyud ni siya exactly, no? Basta kapamilya nila Larusan. Oo. Jeffrey Maratas, o nga na. Nagka-timing ugma, lubong ni Ate Susan, and then fiesta sa Senior San Miguel unya napay something naganap ugma if ever nga madayon ang seminar, napay seminar sa eskwelahan, possible sa auditorium, possible sa gymnasium, wala ko kabalo. Pero katong kagahapon sa hapon wala na yung taon ko nakaadto sa eskwelahan para sa PE3 pero mga kong plano ani maghimo na lang dai kog video individual para sa basketball to siya. Kaya lang murag dili manggug actually kailangan jud na ako og bola. Pero ang problema lang ko ani kay actually dili man dapat problemahon kung Sabado dapat mo eskwelahan before 7 AM dapat na ako didto. Ang kuha na lang yun na to ani asa magkuha og bola or pwede kaya muhiram na lang siguro kog bola sa pangutana ani ipakonsult kuha na lang siguro magpa-consult na lang ko sa mga chief or any security guard sa eskwelahan kay wala in taon ko naka-perform, no? Kay wala ko gahapon kay akong giprayo ang mock exam. Lisod kaayo siya. Kay actually nag-imagine man ko nga pwede man ako madali ning kining sa mock exam.
Pag mauman ko sa mock exam, diretso ko sa sa quadrangle, left side sa gymnasium. Pwede ko mo diretso ato, 1:30, balag late na kung 30 minutes. The problem here, jud, kanang dili gid ako siya makaya. Ilabi na traffic kayon downtown, tinuod. Kay di gud mo maagwanta ang ka-traffic unya. Ayuhunon pa ang tulay sa Agdao flyover. So, mao na yung problema. So, di ko kaadto og ingana jud kadali kay dili jud magic, dili ko magikero. Kay kung duol lang siguro ko sa assumption, makaya man na. Kaya na ako na ibaktas. Pero no choice. Alright? So, bitaw, this is one of my biggest lessons sa college. Pero sabihin na lang natin, if ever na makagraduate ko next year, yes, may tabo naman yun na siya. Ang kung mama lang, apurada. Asulti pag yun ako sa kung mama yun no nga. Dili ko ka-practicum, dili ko ka-graduate next year. Akong mama no ni palag, nagyaw-yaw na hinuon siya. So, mo na yung problema. So, sige lang, wala ko'y choice, wala ko'y mahimuan ni. I have to force myself, pero lisod. Pero katong sa survey ganiha, type, paspas ko makatype sa laptop na ako. Wala naman ko naglisod kaayo, pero di po ko makaingon na time consuming, pero kuan na lang in taon. Wala na lang in taon kung nagpa-survey sa ubang tao. Duha ka lalaki na lang akong gipa-survey, si Clark John og si Banis, anak niya Timalin. So, taga diri lang na sa amo ang lugar, Barangay 22. So, kung isipon lang yun ninyo guys, na kung unsa ba ka importante ang kining ingani nga, diba, responsibility. I know, it's hard. Pero kung isipon lang yun ninyo, makabuang na jud kaayo ni sistemahan ni. Right? So, saon man ni unsa may dapat natong buhaton next time. Actually daghan pa kung dapat buhaton. Na upload patay Tapos ugma fiesta pagud sa San Miguel. Nya unsa may i-dedicate na ako kay San Miguel when it comes to arts. Wala ko ma-dedicate kaayo pero naglibog ko kung unsa bay kailangan i-dedicate kay Senior San Miguel. Kay dapat manggod kids paint, cellphone nga bag-o dili ko ka kids paint. Pero wala lagi ko wala pa ko ka-experiment og lain pa nga na kaning lain pa nga applications na similar sa kids paint. Kay dili ko interested, loyal kay ko sa kids paint. Maski katong dati nga nag magic slate na lang hinuon ko, dili mawala sa ko ang huna-huna. Mahanap-hanap na ko permente ang hinahanap-hanap na ako ang kids paint. Per cellphone na ako nga daan, ang kids paint buhay. Alive na alive and very, very significant, very important siya. Okay? So, unsa pa ba yung mga kulang nato karon no na sige lang kay ugma reporting sa subject ni Ma'am Christine. So, saon man ni sige lang. Kung si John Lawrence daw maghimo sa Canva PPT na siya. Canva PPT, i-present tomorrow. So, medyo dali-dali raman po siya i-report. Pero, basta ako mag-andam na lang ko og yellow paper na 1/2. Na ako'y confidence. Actually, katong sa subject ni Ma'am Rosie, wala mi ka-report. Dagan kay Garrison. Pero ako preparado pa naman unta kaayo ko. Naka-consult pa gani in town ko sa abogado ato nga time. Which is pinuang gyud kaayo ato Okay? So, ang about naman sa survey, okay na ko ato.
Okay, sa pay mga lain pang mga problema. Kini laging kuan nagka-anxious man noon ko, guys. Nagka-anxious ko. Dili mali kayan nga magka-anxious ko aning basi pabayaron pa ko aning kuan 1.3 sa Adams. Kung ingana lang naman day may tabo, sige. Deal ako dyan. Iwasan na nako ang gulo. Kay ang ngani pag ingana ang may tabo, naatay bagong segment sa Marvin Ray Vlog. Maghimo ko kids paint dedication. So, mubayad ko 1,300 pesos forcefully. So, ingana ang may tabo. Sige, go lang ko. Go lang ko diha. Okay, isikreto na lang yun na ako ni. So, i-timing lang na ako ugma, bayad sa 2,500. I-timing na lang na ako na siya, bayad sa ingato, and then, bayad yung 2,500, pagkahuman kay, moderates, 2,500, dungagan na ako 800, or possible nga 850, para 3,300, dungag pag 150, okay, apil ang 150 pesos. So, kung ingana lang naman, lisod kayo siya i-deal sa kuha. So, very forceful. Naisip na lang din ako, sige, wala ko'y choice. Na ako'y resibo. So, kailangan jud siya ipakita tomorrow. Wala man gyud word na paid. Buang lagi kaayon. Tingala ko ngano ingani man. Tapos sungan mo wala man pud ko naanad nga mopalit og mga ingana. Tapos wala lang pud sa kuha ba. Word na paid. Or dito no giatay lang 1.3 akong nabayad lang. Abi na ako full akong na payment. Binuangan ko nangwartahay sila. Sige lang, okay lang. Ana lang gilang may tabo. Sige, no choice. Karma ray mo abot sila ha. Pero maghimo lang kog artistic dedication ana sa October. Pero hatagi lang yung taon kong time. Kay ang tinuod ana sa cellphone ng mga daan, dili gud ko agad-agad mo upload kay kaapoy. Masig karon try na ako kong best. Asa ako ang motivation, asa ako ang innovation, asa ko magkuha og energy para magiging mas kusog ako ang sense of initiatives. Medyo dili siya ingato kadali. So, para why lalis tomorrow, sige, bayad ko. Secret na lang nato ni. Secret na lang gud nato ni. Kaya kung isulti pa na ako sa akong mama, ang next pa na tuon ni mama, aside sa muyaw-yaw siya dito sa duha ka register, dito sa Adams, muyaw-yaw na siya todo-todo. Ako pa noon nang maembaras. Di man ko sanay sa yaw-yaw na grabe kay nga yaw-yaw. As in na maka-embarrass jud. Di ko ganahan og argumentation na ingana ka grabe. Ang sakua lang ako peaceful ko na pagkatao. Okay? So, i-1 hour na lang tong vlog karon guys. I-1 hour na lang nato ni. Wala ko nag-expect nga mag 1 hour ta karon. Pero yeah, mag 1 hour ta kay wala ko'y kauban diri sa balay, ako ray isa. So kailangan nato mag-discuss. Dili pud biya permente ang atong discussion. So mao na ingana. Katong kagabi karon na ako ni isulti sa inyo ha. Katong kagabi yesterday night na nag-walking ko gikan diri hangtod sa Magsaysay Park. Pero pagsulod sa Magsaysay Park, isa ka tuyok ra ko kagabi kay na-sense na ako nga kaulanon. Pero pag exit na ko sa Magsaysay Park, nagplano ko nga mosakay og jeep. The problem here, wala ko'y dala kwarta.
Wala ko dala coins, pero na ko dala nga habak. Naapog ko'y ambot wala ko nadala og susi or murag na ako'y susi ato yata. Basta wala ko nadala og coins. So anto sa niabot na nilakaw ko gikan sa exit sa Magsaysay Park. Pag-abot og 3 minutes, 4 minutes later, sugod na ang kanaganing taligsik kanang tawag na salibo or kanang hinay pa kaayo nga taligsik. Pero pag-abot sa 5 minutes or 6 minutes, hinay na og kabundak ang ulan. Pag-abot sa 6 minutes, nanay dako nga patak sa ulan. So pag-abot sa nga to, sa ako, naglagot ko, nakapamalikas ko. Dito pa, murag, ang pinakakuan ako, na-remember na ako, ni kusog ang ulan, kanang patak sa ulan, abot, kanang padulong na ko sa gymnasium sa Barangay 23. Naglagot ko, makagigil, kusog yung ulan. Wala ko'y power. Wala ko'y kuan, murag ni shield, para dili ko basa. Wala ko'y payong. 'Di ba? Ang payong diri sa balay kanang traditional, mao lang isa lang nakabuok. So mao na problema nato. Kay ako dili ko sanay nga mabasa ko sa ulan. By the way, nagdala ko cellphone ha. Bit og cellphone gabi, basa akong cellphone. Basa lang siya moderate. Pero ako ang sando basa kay siya kagabi. Ako ang cellphone ug ang short pant nako color green. Murag same pod karon color green. Dili ko sure color green ba ako nga suot kagabi bago na ako siya giilis. Murag di ko sure ha. Murag ingato. And then kuan nakapamalikas ko, nagwisit ko. Then niabot ko dito sa may Barangay Health Center sa Barangay 23. Dito na lang ko murag dito ko nagpalandong. Tama ba na word nagpalandong? Dili. Dito ko nagstay muna. Kumbaga waiting shed na amanggoy coral. So dito ko nagstay muna for a while kay kung isipon lang jud ninyo kusog kayong ulan. Nya pag-abot og 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes later, kanang ang ulan, dili naman kaayo kusog ang patak. So kusog-kusog bagyapon ang ulan pero dili siya kusog kaayo, moderate na kakusog. So makaya na nako og walking. Niabot ko open canal, liko ko, niabot ko barangay gym sa Barangay 22, then paspas ko og lakaw, niabot ko sa Ilati Lina, Ilati Elsa, paliko na ko pauli og balay. Nya nakita ko ni pastor, kasi pastor kay pauli ay bag-ura pud siya ni uli diri. Then didali ko kog sulod sa balay. Akong mama naa sa kusina, si Uncle Bal naa sa sala. So wala ko nakita sa akong mama. Pero wala kay ko nayaw-yawan ni mama kagabi. Nagyaw-yaw siya pero dili kayo sobra kay wala man siya kakita sa kuang lawas, sa kuang nakasando ko, basa pagyud kaayo, basa kayong buhok. Wala siya kakita sa kuang. Mao lagi basta okay raman maulan okay raman sa kuha unta nga maulanan ko. The problem here, mulikay lang ko sa yaw-yaw. Kaya akong mama, yaw-yawera. Mao na yung problema. Kabalo man ko, rainy season man god. September diba, maglagot lang. Makalagot lang, iwasan lang gyud ang yaw-yaw. Nay pagkataon dili malikay yan. 'Di ba? So maong kaganihang buntag na ako'y gidula na katubang BC board, 'di ba? Nag-pop up sa kung una. Then pag sa BC word, naghimo ko arts from notepad. Then nag-pop up sa kung una, what if mugawas sa kog balay? Gawas sa kog balay, mag-walking ko gikan diri handot Magsaysay Park. Wala ko ni sulod sa Magsaysay Park. Wala ko ni agi og entrance. Didto ra ko sa kutob sa
gawasanan lang sa Magsaysay Park. Kaya muuli kog balay kay kining cellphone na ako kuan na ni 30 ka minutos lang ni ang inactivity. Pag mapasagdaan na nako ning cellphone, in just 30 minutes, palong ang screen. Mapalong ang screen record. Patay ang screen record. 'Di ba? So, mo na kong realization. Dili dapat pasagdan ang cellphone nako for more than 30 minutes. Okay? Nag-timer ko sa akong cellphone nga daan. So, di nakatingalahan na ingato. So first kuan mga 25 minutes mga ingana mo na average time sa kuan sa walking. First walking and then second walking. 25, 26, 27, 28. Okay, ang first kuan lang to 2,700 plus ang walking steps. Pero pag abot sa ikaduhang walking, 6,000 plus na ako ang walking steps. Kay ngano nga to. Kay everyday dapat ma-reach na ako 6,000 plus nga walking steps. 6,000 plus per day. Kay kining walking steps na ako'y goal nga kailangan maka-reach kog 6,000 plus nga walking steps sa kuan ha. For daily, adlaw-adlaw siya for 1 year. Kung possible nga 1 year lang ang goal. Kay wala pa kay nako nakita dire. Actually 365 days na apay 198 days left. Then awa ha. Nako ipakita sa inyo ha guys. O tan-awa. 365 days, 198 days left. Pero ang kuan, ang goal lang gyud dire, pinakadako nga goal dapat ma-reach na ako ang 365 days. Kaya actually mao ni akong naplano sa una pa. Pero naputol, murag diri na ko kutob yata to sa una. Murag diri to banda. Pagkaugma ato, wala ko ka-reach og 6,000 plus na nga 5, 4 or 3,000 plus lang. Pagkaabot og ugma, nawala ni siya. Murag ingani ang color, nag-gray. Balik ko sa first day. So kailangan i-dedicate na akong sarili na ako nga moabot ko ani. Oh. Kung sa pa mahitabo. Next year pa sa March or April, mga ingana. So, mauna na di mo magtingala ngano gusto ko mag-walking. Or wala na ako sa gisulti sa inyo adlaw-adlaw. Kaya alangan mabuang man sad ano adlaw-adlawon pa nako isulti. Grabe routine naman kaayo. Okay? So, ako seryoso kaayo ko sa ko ang kuan nako, sa ko ang plano nako. Pero the problem here, calorie deficit. Pero kana ganing na-research nako, shiitake. Nanay gi-mention si Ma'am Joy sa amua sa kuan dito sa Aina Center. Na siya gi-mention dito sa tawag ani kanang sa tawag ana kanang lecture area na gi-mention si Ma'am Joy about sa shiitake noodles man ako ang na-research ang iya ha, shiitake rice. Pero gamay daw kaayo calories. Kung ingana naman di ay mo ni kailangan nako for 2 months. Mabusog ka, gamay ra calories, pak okay ra. The problem here, butod pa ko, mao na ang problema. Pero tomorrow, mao lagi ang problema nato kanang about sa kuan dental, sa derma. Bullshit. Tapos magasto pa ko kuan. Dili na ako isulti sa akong mama agad-agad. Unsa ning 800. Yawa. Kay patay gyud kaayo ko guys. Patay kay kuani. Patay kay kuani guys.
ayoko talaga mag-isip ng negatibo. Pero dili man gud ni mawala ning ingani. Experience man gud gyapon nako siya. By the way, muuli sa Uncle Bonski sa November. Pero I am hoping na magkaroon ako ng closeness, magkaroon ako ng friendship kay Uncle Bonski. Then naa pa siya giingon sa kuha nga, ay maghimo daw ko kuan. Kanang dili maghimo ka ng, I mean, ipagawas daw ang talent nako sa pagkanta. Kailangan daw mag-videoke daw ko ana siya. Pero ang sa kuha, wala ko naanad hangtod sa niabot ang moment na ang ako ang plano ay mag-gmol ko. And yes, nag-gmol ko. But the problem here is actually wala na kay ko nag-videoke karon no kay katong last time naka-realize man ko nga makasawa man di ay nga kana ganing mga kanta pabalik-balik na lang. So akong plano kuan na lang moadto kog Gmall para sa videoke, panagsahon na lang nako. Pag moadto kog Gmall dili sa about sa videoke. Pwede walking time. Mao lang gyud na siya. Kay traditionally speaking, moadto kog Gmall, more likely walking na gyud ako ang akong ginaadto. Wala pa toy kaon-kaon na katong mga pan dito sa Eurobaker, wala pa. Eurobaker ang pinaka affordable nga pagkaon nga mapalit nako. That's true. Pero taas gyapon na siya calories pero bitaw no na asa ko pwede makuan ani giatay kana bang pagkaon na lang gyud no, problema pa hinuon ta. Problema ani mahal gyud kaayo palitonon. Shirataki noodles mahal gyud siya kaayo. Gamay na ng calories, 20 calories per serving daw ang nakita nako sa internet. Naglibog po ka ani ugma. By the way, moadto pa ko SPMC or dili lang. Dili maprayo ang dental napatay ta ani. Shit. Sa October na siguro. Kining para sa kuan nako, para sa keloids. Mali pagid kaayo kayong doktor nagihatag sa kuan. Ointment siya, dili siya katong kana ganing mura siya lotion or cream or sa bana siya kana basta liquid na nakabayal. Kailangan nakabayal siya kay iturok do sa kuang keloids. Pero katong ointment di lang daw nako to ilabay. Di na siya ma-replace sa Mercury drugs and also wala man po'y available dito sa Mercury sa Claveria mong dito na branch akong napalit. Ang gingnan pa ko sa pharmacist na wala daw katong kuan para sa keloids na nakavial in all Mercury drugstores sa tibuok Davao City possible. Okay? So, taas katong oras to ang vlog sa tuang discussion especially kay kining vlog karon ako na lang giisa guys kay kapoy pud kaayo mag part 1 part 2 pataan ni buang no dili ayaw na okay na ko sa one vlog karon unya another vlog na naman pero katong kagahapon nagtagbaw in taon ko kagahapon pangita asa dito ang kuan resibo sa para sa senior uniform na ako naara man di sa notebook di ay naa diri guys diri naro diri na ako nakita kini diri ra gyud na ako nakita kagabi mismo nagka-anxious ko gamay buang pero sige lang okay ra na siya at least nakita na ako okay kung na'y bahala mo confront kung magsayo ko ugma much better
Shit man ni eh. Naglibog ko unsa may una ko. Unsa ako pag-ingon. Basig dili ko sugtan ba nga dili ko sugtan na mabayad ako og 800. Patay kaayo. Mama na ko no yaw-yawera jud kaayo siya. Yaw-yawera kaayo siya. Diya ko problema. Gwapo unta nga na empathy. Muyaw-yaw karon Sunday is family day unta. Wala na sa tradisyon dere. Pero ako no, lami kay magminyo. Akong plano pag magminyo ko, mao na ang buhaton nako. Saon man lisod kaayo. Mama, papa, naalagi ko yung mamag papa, buwi pa sila. Papa na ko asa man, naaman sa Matina, tuwa sa Matina. Nya, na ako stepfather nya, asa stepfather na ako karon. Gawas. Unsay tuon ninyo sa kuha, unsay tuon ninyo kana sa Uncle Bal wala na sugal. Sugal siya karon oy. Ana pa siya kagabi, ana pa siya sa kuha kaganihang buntag. Na niuli man siya diri mga alas 7. Ani siya diri kaganihang buntag alas 7 pasado. Or padulong na sa alas 7 kay wala pa ko nag-vlog ato. Wala pa ko nag-vlog. Kung wala ako nagkamali. Ana pa siya, natulog daw siya kaganiha alas 2 sa gabi. So possible limata siya 6:30 or 6:45. Atay kaayo. So garol kay siyang kulbal, na-influensyahan siyang igsuon. Ma-expect pa ba ko sa iyaha nga magbago siya? Dili na siya magbago, guys. Ako gikuan na ako na siya ba? Gi-encourage na ako siya magbago, pero siya mismo ayaw man. Wala gyud siya. Ayaw gyud niya. Wala ko'y choice. Okay? So ako alang gyud karon mangita kog paraan kung saon ako ni pag-solve sa problema ani. Makuha lang ako ning senior uniform. Makuha lang ako ning OJT uniform. Happy na ako. Pero pwede na ako atikon akong mama. Asa man tong 800. Char lang good. Pero kabalo ko lisod kaayo nangingani nga sitwasyon nako. Mangilad pa ako sa akong mama, guys. Magtago pa ko sekreto pero ting lisolda. Okay? So, 1 hour ka pinas ng vlog ron, guys. Pasensya lang ko ninyo. So, happy Sunday, guys. Kita-kits sa next vlog. Thank you for watching. 6:34 p.m.